Hello mga abe, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. At welcome po sa punto ni Abe. Nakita nyo naman kanina, ngayon po ay Sunday sa Toronto. Ano ngayon? February 9, no? At tama ba? 9 ba ngayon? Yeah, February 9. At sabi sa forecast kahapon, Saturday, may 15 centimeters ng snowfall. Kaya ito na yan, magdamag yan. Kaya yan yung mga, ganyan yung 15 centimeters of snow, no? So kapag ganito, nagpapatanghali kami ng gising, lalo na kung wala naman kami pupuntahan, para linis na yung mga daan, no? Ayan yung main road, ito yung pathway, no, ng sidewalk para sa mga pedestrian. So kapag ganito, samahan nyo ako mamili, mamamalengke lang ako. Kaya dito sa property sa area namin ni Mrs. JTL, matagal na kami dito. So more than 10 years na. So simula nung nag-decide kami na hindi na kami magkakaroon ng anak, no? Hindi na kami nag-asam na bumili ng malaking properties. Kasi unang-una, practicality wise, hindi namin afford masyado, kasi ang gusto naming area is within the GTA or Greater Toronto area, o malapit sa downtown, o malapit sa subway system, o malapit sa metro system, no, sa mga public transport, accessible. Kasi pagka mga ganitong panahon, lalo na yung misis ko, ayaw niya na nagmamaneho, kasi nakaka-stress magmaneho pagka ganitong winter. At ikalawa, mas safer kapag ka ka na nagpa-public transport, yan na lang. So yun yung mga tapos kapag ka dito, halimbawa ito, ayaw ko magmaneho kasi mas mas safe, dahil malapit lang naman sa amin yung mga grocery. Halimbawa Highland Farm, no, may metro kami dito, at may Foodie World pag gusto ko ng mga Asian food, ay malapit lang yan. So within the reach, hindi ko na kailangan mag-drive, kaya ko magmaneho. At isa pa, masarap magmaneho, ay masarap lakad-lakad ka na lang, tingnan mo lang yung paligid mo. Kahit nasa Banda City ka, may winter wonderland experience ka. One of the main reason kung bakit gusto namin sa mga 4 season na bansa, mga may 4 season, winter, spring, summer, and fall. Kasi halimbawa, iba't ibang mood, kada every 3 months, iba't ibang klase ng mood ang makikita mo sa paligid mo. Okay? So isa yon. So ito, mamalengke lang ako kasi kulang ako doon sa mga ingredients ko na pinamili sa nalutuin namin. So another thing na buhay Toronto, buhay Canada. So, kaya ito, mga 5 minutes walk lang to. Ito yung mga building dito. Ito, bagong tayo to, city housing ito. Kasi yun naman, another city housing. Tapos itong tinuturo ko sa inyo ngayon, ito, nakikita nyo ngayon, yan yung mga another townhouses dito. Mga 1975 to tinayo, yung mga townhouses na to. So yung mga ganyang klaseng townhouses, medyo luma pero maluluwang yan, spacious. Yung mga townhouses ngayon dito sa Toronto, medyo maliliit na. So yun lang. Kasi kapag gusto mo ng malaking bahay, semi-detached or detached, dito sa area na to, mga million patas na. Ayoko na magbayad ng mortgage habang buhay. So magandang pangitan, may mga pipit. May mga pipit. Yan, magandang senyales yan. Ibig sabihin, malapit-lapit na rin ang spring kahit nag-gusto ngayon. Hindi naman ganun kalamigan. Kaya lang kasi meron akong ganitong suot. Kasi pag humangin, hindi tatama lahat sa mukha ko yung mga snowflakes. No, nakakapuwing kasi yun. No, so eventually, tiis-tiis lang kung bago kayo dito sa Toronto or sa Canada. Pag may mga ganitong sitwasyon, masasanay din kayo, no? Ako, nung una, sabi ko sa inyo, hindi naman madali para sa akin nung dumating ako dito noong 2010. 2010 nga, no? Unang winter ko dito. Talagang naiyak ako sa lamig, sa lungkot, kasi napakatahimik. Pero once na nakapag-adjust na ako, no, embrace the situation, no, makakagawa ka na rin ng paraan. Tingnan mo,
Yan, malinis na. Tapos maya maya makita nyo na ako na nasa palengke. Alam nyo, kaya very critical sa akin yung mga content na bakit di ako nagko-content ng mga buhay Canada madalas, yung mga paglakad ng mga papel, kasi iba yung pathway namin. So it's a 10 years ago pathway. Ayokong baka iba, no, yung mga ayoko magbigay ng false hope, ayoko kayong ma-misinform. Ako, ang gusto ko lang i-share dito sa channel ko, gusto nyo na about buhay Canada, yung mga nangyayari sa Toronto, no, yung experience ko dito. Wala namang madaling buhay kahit saan ka magpunta. Ngayon, kung hindi ka marunong mag-adjust, kahit saan ka magpuntang bansa, hindi ka mabubuhay ng maayos. Sabi nga lang yan sabi nga ng magulang ko nung pag-alis ko ng bahay, nung magka-college ako papunta ng Maynila, ang unang-unang sinasabi nila, turo nila sa akin, anak, hindi ikaw yung papakisamahan, ikaw yung makikisama, kasi ikaw yung bago dun. So hanggang ngayon tinusunod ko pa rin yung ganong panuntunan, no? So syempre sa una mahirap, pero nga ganun talaga, makikisama ka, no? Pag marunong ka makisama, hindi ka mahihirapan na mamuhay. Tsaka basic na pangangailangan mo, essential, yun muna uunahin mo bago yung mga ibang bagay o ibang mga activities, para hindi ka madidiskaril. Ito na yung aming ayan, ito na yung pamilihang bayan. Pamilihang bayan, hindi, isa to sa mga pinupuntahan ko, kasi dito medyo pricey to sa Highland Farm, pero ang karne dito, mga abe, panalo karne dito kasi may sarili silang farm, no? Medyo konti ang namimili ngayon, tingnan nyo, konti ang parking, ang mga sasakyan sa parking pala. Sa may metro kasi, sa kabilang side, yung lagi kong dinadala sa inyo pag nagla-live ako, sa Asian food, marami talaga doon kasi mura doon. Tsaka nandun yung mga Asiano, mga Asian, Pilipino, pati ba, no? Dito kasi mga European namimili dito, karamihan, kasi yung mga meat, cold cuts, talagang primera klase. Ngayon, kung konti lang naman diferensya, dito ka na, kasi mas gusto ko yung meat dito, pero hindi meat ang bibiling ko, no? Kasi mas malapit to, kaya bibiling ko lang dito gulay lang. Tsaka baka may mamili akong minindal, pero hanggat maaari, tipid-tipid muna. Maraming pagkain sa bahay, panahog lang. Okay, so samahan niyo ako. Okay, siyempre paborito mo si JDL, naubusan ako kahapon. Coke, sa halip na panahog, siyempre Coke, naalala, kaya hindi siya nakasale. Saan lang, isa lang nagko-Coke, minsan lang ako. Ako sparkling water, pampadighay. Aha. Okay, dito tayo, pinakamura. Mahal tong peri Dahil lang dalawa, pwedeng dalawa. Okay, so yun talagang na. Ito mahal to masarap to, abe, kaso mahal $5 yan, $8 yan sa amin So dito $7. Pero okay na yan, maasukan na. Tiis-tiis lang pag may time, wala na maokasyon. Mainit. Mainit dito. I'm good, thank you. Snowy day. No, it's not cold. It's actually quite nice. That's why I just walk instead of driving. What are you doing? Taking my picture?
Okay mga abe, tapos na tayo mamili. Pauwi na tayo. So napamili ko $17.82. So isang Coke. Ang napamili ko syempre yung nakita nyo kanina, isang Coke na bars, yung tawag dito, yung mini bar size na maliit, 6 na piraso, dalawang Mountain Sparkling Water, tatlong pirasong patatas, isang pirasong carrots, at isang pirasong bell pepper, at dalawang pirasong Florida oranges. Kaya lagi kami may Florida oranges o ano tawag dito, o prutas lagi araw-araw, every meal. Pinaghahalin-hinan ko yung pinya tsaka yung orange. Iba rin may prutas kasi minsan pagka wala akong gulay, puro karne, no? Walang gulay, at least may prutas kahit pa paano. So yun lang mga abe, pauwi na ako ng bahay. 5 minutes walking na back and forth, so mga 10 minutes yan. So may exercise na ako ngayong Sunday kahit na malamig, no? Hindi naman ganun katinding exercise, kahit pa paano medyo natunaw yung mga calories ko. So ito sa mga lifestyle ko dito sa Toronto, kami mag-asawa. So syempre yung iba may iba't ibang lifestyle choices, no? Ito yung choice ko. Baka nakaka-relate kayo, yung mga kaibigan nyo, pa-share nyo na lang, no? Kaya ito yung tinatawag na buhay Toronto, buhay Canada, na totoong nangyayari, no? Pero yung mga ibang content na about sa mga papeles, hindi ko medyo itatakal yan kasi hindi ko naman hindi ko naman forte yan. At ayoko kayo, sabi ko nga kanina, ayoko kayong misinform, at ayoko kayong bigyan ng false hope. Basta kami mag-asawa, ang alam ko nung umalis kami ng Bahrain bago kami dito nag-Canada, dumaan kami sa mahabang proseso, pero hindi naman kami nagre-reklamo. Ikaroon din kami mga problema, pero nabalampasan naman namin yung mga panahon na yun. Kasi noong time na hindi pa naman uso ang vlogging, no? Ang tanging nakakaalam lang yung mga matatalik naming kaibigan at yung aming mga kamag-anak. Pero sinasabi nga ng mga tao, sinasabi ng ilan, at sinasabi ko rin, ang lahat ng problema ay pinagdadaanan lang, at kailangan lang natin gamitin yung ating mga resources, kagaya ng ating mga kaibigan, ng ating yung ating kasipagan, kung paano tayo magre-research, kung hahanap ng paraan sa mga problema natin, no? At laging tatandaan, sabi nga, ang problema ay pinagdadaanan lang, hindi tinatambayan. Yun lang mga abe, ang content natin ngayon, at happy Sunday. See you sa ating next content. Best regards, Kuya JDL. Bye bye.